mga magulang, at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay ang ganap na relihiyon. Ginawang kumpleto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang obligasyon ng isang Muslim, pagkatapos niya maging mabuti, ay ang maging source o maging pinanggagalingan ng kabutihan. Kaya nga sabi sa Quran, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Sabi sa Quran, kayo ba'y mga nangag-uutos ng kabutihan ngunit nakakalimutan nyo ang inyong mga sarili? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sapat na uutusan mo yung tao ng kabutihan at sa sarili mo ay hindi mo na lalagay sa tama. Anong ibig sabihin o sabi ng mga ulama? Ang sabi ng mga ulama, hindi sapat na ikaw ay salih. Dapat din na ikaw ay muslih. Ikaw ay mabuti at pinanggagalingan ka ng kabutihan. Kaya nga, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaya nga tayo ang isa sa kinilala o nag-iisang kinilala ni Allah subhanahu wa ta'ala na khayru umma, pinakamainam na umma, sapagkat tayo ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Hindi natin sinusolo ang kabutihan sa ating sarili. Kailangan pinalalaganap natin ito. Hindi pwedeng ikaw lang, nagsala ka lang, tapos na. Hindi. Mag-uutos ka rin na magsala yung iba. Yun ang Islam. Kaya nga naman, tinuruan tayo ng Islam paano maging mabuting mamamayan Muslim kahit na pa tayo ay naninirahan sa lugar ng hindi Muslim. At itong mga susunod na mga points na tatalakayin natin ay ang mga puntos kung paano maging isang mabuting Muslim at the same time mabuting Pilipino o mabuting mamamayan. Ang unang-una sabi, dapat ang mga Muslim ay maging mabuting Muslim muna. Sabi, ahsanu islamuhu. Hindi ka pwede maging mabuting mamamayan kung hindi ka muna magiging mabuting Muslim. Bago ka maging mabuting mamamayan, makilala mo ang sarili mo, isang mabuting mamamayan, kailangan maging mabuti ka munang Muslim sa sarili mo. Sinasagawa mo yung sala, sinasagawa mo yung fasting sa Ramadan, sinasagawa mo yung mga bagay na obligasyon o inibliga sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang pinakamalaking hakbang at ang isang Muslim na maging mabuting Muslim siya ay isang pinakamalaking hakbang. Yung tamang unawa natin sa Islam at tinutupad natin ito sa ating buhay ay isang pinakamalaking hakbang para maging mabuti kang mamamayan. At kung hindi natin naiintindihan ang Islam, hindi natin sinasatupad ang Islam sa buhay natin, ay wala itong pagkukuhanan ng basis para tayo maging mabuting Muslim. At ang sunod, pagkatapos nating tunupad ang mga obligasyon sa Islam, ang susunod na hakbang para ikaw ay mabuting mamamayan ay sinabi ay ta'atul ulama wa umara'ul muslimin. Tinupad mo ang Islam. Pangalawa ay pagpapasakop, pagsunod sa mga ulama at mga Muslim leaders natin. Yun ang pangalawang gagawin natin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sundin daw natin anya o mga mananampalataya. Ati'ullah, sundin natin si Allah, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at silang mga nangangmamahala sa inyo. Tafsir ng ulil amr, mga leaders, mga elders, mga ulama. Kailangan natin silang sundin. Kapag ikaw ay mabuting Muslim, gusto mo maging mabuting mamamayan, ang susundin natin ang mga ulama. Ang sabi ng mga scholars, ulamaul balad. Ang scholar, ang mga ulama natin sa balad, kung saan ka nandun. Hindi ka kukuha ng fatwa mo doon sa kabilang bansa. Hindi man lang naiintindihan ang ating kalagayan dito. Sakit natin, mga Muslim minsan, kukuha tayo ng fatwa sa kabila at didisregard natin yung mga
fatwa ng mga ulama natin sa lugar natin na sila ang mas nakakaalam ng ating mga affairs. Silang mas nakakaintindi ng ating mga sitwasyon. Na magbibigay sila ng fatwa or rulings or proposals. Dapat tayo bilang mga Muslim, sabi sa Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Para maging mabuti tayong mamamayan. Ang sunod, pagkatapos nating sumunod sa ating mga ulama, ay ang tinatawag na muamalatul husna ma'al muslimin o yung tinatawag na ukhuwatul islamiyya. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon natin sa kapwa natin Muslim. Innamal mu'minu ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Ang mananampalataya ay silang tunay na magkakapatid sa pananampalatayang Islam. At kaya't maging o pag-ayusin sa pagitan nila. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akaka al-muslim dhaliman o madluman. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulungan mo daw anya ang iyong kapatid na Muslim. Siya man daw ay ang nagawan ng kasamaan o siya yung gumagawa ng kasamaan. Sabi ng mga sabaya, Rasulullah, pwede namin tulungan, kaya namin tulungan ng kapatid namin kapag siya ang gumagawa ng kasalanan. Ay siya ang ginagawa ng kasamaan. Anong ibig sabihin mo na kapag siya ay gumagawa ng kasamaan ay tulungan namin siya? Ang sagot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu an dhulm fadhalika nasruka iyyahu. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagtulong mo sa kapatid mong gumagawa ng kasamaan ay pigilan mo siyang gumawa ng kasamaan at yun ang tulong mo sa kanya. Kaya kapag nakikita natin ang kapatid nating Muslim na gumagawa ng kasamaan na labag sa Islam, mga bagay na labag sa Islam o mga bagay na makapipinsala sa ating komunidad, makapipinsala sa ating relihiyon, makapipinsala sa ating da'wa, ang tulong sa kanya ay hindi yung konsintihin siya o tulungan siya o itago siya. Ang obligasyon nating Muslim dito, kung babatayan natin ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pigilan mo siya. Pigilan mo siya na huwag gawin yung masama niyang gawain. At yun ang ukhuwal Islamiyya. Ang pigilan mo ang kapatid mo na gumawa ng bagay na makapipinsala sa komunidad natin ay hindi ito khiyana at hindi ito pagtataksil sa kanya. Ang pagpigil mo na gawin ang kasamaan ng kapatid mo ay isang uri ng pagmamahal at brotherhood na tinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kapag ang kapatid mo ang gumagawa ng kasamaan, ay pigilan mo ito. At ito ang husnul muamalat. At ito ang mabuting pakikitungo sa ating kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi yung kukonsintihin natin siya, o itatago natin siya kapag gumagawa siya ng kasamaan, o tutulungan natin siya na may gawa ng kasalanan, at kakampihan pa natin siya na gawin itong lalo lang siyang malulugmok sa kasamaan. Naiisipin niya, suportado naman ako ng aking mga kapatid na Muslims, kaya okay lang na gumawa ako ng gumawa ng masama. So in the end of the day, wala kang nagawang mabuti sa kapatid mo. Dahil ilagay mo lang siya lalo sa paggawa ng maraming kasamaan na siyang magiging kadahilanan ng kanyang pagpahamak. Pero kung nakita mong gumawa siya ng masama, pinigilan mo siya, kinausap mo ang mga ulama, kinausap mo ang mga leaders na itong kapatid natin ay gumagawa ng masama, gumagawa ng bagay na makapipinsala sa ating relihiyon, gumagawa ng bagay na makapipinsala sa ating komunidad, sa ating da'wah. Ang mga ulama, ang mga leaders natin ang dapat na sumuweto sa kanya. Ang sunod, pagkatapos natin maging mabuti sa ating kapatid na Muslim, ay ang husnul muamala ma'a ghairil muslimin. Sunod, ang mabuting pakikitungo sa mga hindi Muslim. Sa mga hindi Muslim. Kung gusto natin o kabilang tayo sa tinatawag na Muslim na mabuting mamamayan, na pinagmumulan ng kabutihan, dapat mabuti rin tayo sa ating mga kapwa Muslim, kapwa hindi Muslim. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo pinagbabawalang makipagmabutihan, makipagtulungan, magpakita ng kabutihan anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum,
Silang hindi naman kayo kinalaban sa inyong relihiyon. Silang mga hindi naman kayo pinalaya sa inyong mga lugar. Alhamdulillah, sa kinalalagyan nating lugar, nakapagsasala tayo ng Jumaa sa gitna ng syudad. Nakapagsisigaw tayo ng adhan, nakakapagda'wa tayo, natatawag natin sa pananampalatayang isang mga tao at may yumayakap at walang sino mang pumipigil sa atin. Pag ganito ang kalagayan, sabi niya Allah, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Hindi bawal, sabi ni Allah. Pwede kayo magsala, pwede kayo magjum'a, pwede kayo mag-adhan, pwede kayo magdawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayo pagbabawalan na maging mabuti sa kanila. Bagkus, inna Allah yuhibbul muqsitin. Tunay na iniibig ni Allah ang silang makatarungan. Silang nagiging makatarungan kahit sa mga hindi mananampalataya. Kung gusto natin maging mabuting mamamayan at maging mabuting Muslim, ay magpakita tayo ng kabutihan sa silang hindi naman tayo kinalaban. Hindi naman tayo pinalalayas, hindi naman tayo kinakalaban. Oo, maaring may mga cases din, mga discrimination, is part of dunya. Kahit sa ang bansa ka, even sa mga lugar ng Islamiko, may mga discrimination sa kapwa Muslim. Ito'y depende sa atin at pwede natin harapin ito ng maayos na pamamaraan. Pero in general, hindi tayo pinapalayas dito, hindi tayo tinutuligsa sa ating relihiyon. So kabilang sa pagiging mabuting mamamayan ng isang Muslim ay ang pagpapakita ng kabutihan at possible na kapag-ugnayan sa kanila sa mga bagay na ikabubuti ng ating ummah o ng ating kamusliman. Hindi yung bawal, sabi ni Allah. Nasa ayat ng Quran, hindi natin bawal ang makipagmabutihan sa kanila. Ang sunod, at-ta'awun ma'al hukuma min ajlil khair. Ang sabi, ang pagsunod, pakikiisa sa ating gobyerno tungo sa kabutihan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at magtulungan kayo pagdating sa kabutihan. At huwag kayo magtulungan pagdating sa kasamaan at pagkakahiwa-hiwalay. Ang aya is general na dapat tayo makipagtulungan kung ito ay magtutungo sa kabutihan. Kung may mga programa ang gobyerno natin, hindi bawal sa isang Muslim na makipagtulungan dito at makipag-cooperate dito, lalo't sa ikabubuti natin. Lalo sa ikabubuti ng ating komunidad, sa ikabubuti ng ating community, Islamic o Muslim community, hindi pinagbabawalan tayo. Bagkus, pautos pa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makipagtulungan kayo. Walang problema yan. Kung ang magiging labas nito ay kabutihan. Napakahalaga ng maintindihan natin ng mga Muslim ang mga aya na ito. Lalo't lalo sa lugar na nagagampanan natin ang ating relihiyon. Sa lugar na nagagawa natin ang ating pagsamba, dapat nating malaman na tayo ay maaring maging mabuting Muslim at the same time ay mabuting mamamayan. At ito ang dawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ang dawa ng Islam, na ikaw na gumagawa ng kabutihan, na ikaw din ay maging source ng kabutihan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit pagpugay sa kanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang mga obligasyon ng mga Muslim. Lalo tayo ay namumuhay sa gitna ng komunidad na ang nakararami ay hindi Muslim. Iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang pamamaraan kung paano makitungo ang Muslim. O sa mga panahon na pinahihintulutan tayo, tuparin ang ating relihiyon, dapat nating malaman na kailanman ay hindi tayo pinagbawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala maging mabuting mamamayan sa mga lugar na ito.
Kung sa mga pagkakataon na tayo ay malagay sa sitwasyon na tayo ay pinalalayas, na tayo ay kinakalaban sa ating paniniwala, ay hihingi tayo ng guidance sa ating mga ulama kung paano ang tamang pag-unawa sa mga talata ng Quran. At ang pinakamalaking obligasyon ng isang Muslim upang maging mabuting mamamayan, pinakamalaki, ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ito ang pinaka sapat, saktong aya sa obligasyong pinakamalaki ng isang Muslim sa naninirahan sa lugar ng mga hindi Muslim. Ang sabi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. May mas iinam pa ba sa pananalita sa silang mimman da'a ilallah, silang mga nanawagan sa landasin tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin sabi ng aya, pinakamainam anya daw, alin? Ang tawagin nyo ang mga tao sa landasin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panong pamamaraan? Sa pagtawag nito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi lagi na ang dawa ay salita. Ang sabi ng mga ulama, malaking porsyento ng dawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang muamalat, ang kanyang mabuting pakikitungo sa tao. Sapagkat sabi sa kasunod ng aya, mimman da'a ilallahi wa amila solihan, at gumawa ng kabutihan o tinupad ang kanyang relihiyon. At anong panghuli? Waqala innani minal muslimin. Anong ibig sabihin na innani minal muslimin? Ako'y kabilang sa mga muslimin. Pangalan lang ba binabanggit dito? O kabilang ang tunay na gawain ng isang mananampalatayang Muslim? Ang ibig sabihin ng aya, waqala innani minal muslimin, sapagkat sa darating na panahon na minority kayo at maaring sa hirap ng sitwasyon ay ikahiya mong Muslim ka, pero ikaw ay tatayo at sasabihin mo na innani minal muslimin, kabilang ako sa mga Muslim. Bakit? Naintindihan mo ang din mo, naintindihan mo ang Islam, nalaman mo ang katotohanan ng Islam, anumang lumabas o anumang dumating na mga pagsubok sa atin na naninirahan dito, itaguyod natin ang ating obligasyon, tawagin sila sa pananampalatayang Islam at tumindig at sabihin, innani minal muslimin. Ako'y kabilang sa mga Muslimin. Yung mga tunay na Muslim. Yung pinamamanahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah, yung nilagay niya sa siratal mustaqim, yun ang tinatawag na Muslimin. At maari tayo maging mabuting Muslim, at mabuting Pilipino, mabuting mamamayan. At ito ang da'wa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang sinabi sa atin ng Quran. Kaya ibilang natin o idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ibilang tayo sa mga tunay na mga Muslim na magpapalaganap ng Islam at magpapalaganap ng kabutihan. Ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magiging matatag, sa silang magiging matatag na harapin ng mga pagsubok dito sa lugar na tayo ay minority. Na maging matatag tayo, sundin ang ating mga ulama, sundin ang ating mga leader, at nawa ay mag-guide tayo sa tamang landas. At insyaallah ay ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay na nararapat na para sa atin. Iduan natin palagi ang kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo na mga Muslim ay pagtagumpayin niya dito sa lugar na tayo'y minority, at malaman natin na ang tagumpay na ito ay may kalakip na responsibilidad na nakalagay sa bawat balikat ng mga Muslim at hindi lang sa iilang mga Muslim. Tandaan natin na ang tagumpay ay makukuha natin kung tutuparin ang bawat isa at ilalagay nila sa kanilang balikat ang responsibilidad na inilagay dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagawa natin to at nalaman natin
ang ating responsibilidad at ginawa natin ito, ay dito pagtatanggungpuin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.